guys! Welcome back to my channel. This is your Mommy Joy, and today's video, samahan niyo akong magpa-remove ng aking implant. Bibigyan ko na rin kayo ng konting kaalaman about sa implant. Ano nga ba ang implant? Ang implant ay naglalaman ng progesterone hormonal contraceptive. Tumatagal siya ng 3 years sa katawan natin. Paano nga ba gumagana ito sa katawan ng babae? Sa pamamagitan ng pagpigil nito sa paglabas ng egg cells sa katawan. Pangalawa, pinakakapal niya ang cervical mucus sa bukana ng matres para hindi agad pumasok ang similya ng lalaki. At ang pangatlo, pinapanatili nito na manipis ang dingding ng matris kaya posible ding hindi reglahin ang isang babae. Kung tatanungin nyo naman ako kung gaano to ka-epektibo, masasabi ko na 99% dahil ako mismo ang nakasubok. Actually, lahat naman ng contraceptive o birth control ay napaka-epektibo. Depende lang sa paggamit at pag-adjust ng katawan mo. Pero sa lahat ng birth control na nagamit ko, masasabi ko na super effective ang implant na nagamit ko. Sa almost 3 years na ginamit ko, ito lang naman yung mga benefits na nakuha ko. Hindi kagaya ng pills na everyday mo na iinumin. Sa injectable naman na every 3 months magpapa-inject ka, masakit din sa braso. Ang pinaka the best na benepisyo niya is dahil nga pabugso ang regla mo, hindi ganun kalakas, super tipid sa napkin. At higit sa lahat na benepisyo nito yung hindi mo planadong pagbubuntis. Kung magtatanong naman kayo kung anong epekto sa katawan, lahat naman ng contraceptive may adjustment sa katawan ng babae. Depende sa kung paano ang reaction ng katawan mo. Sa akin, minsan may pain sa puson, minsan naman masakit ang ulo before and after. Pero, normal naman yun kapag dadatan tayo monthly period natin. Which is normal naman sa lahat ng contraceptive. Ang daming natatakot magpalagay ng implant kasi akala nila hihiwain. Well, actually hindi po. Una, pipili ang isang babae kung saan niya gustong ilagay, sa kaliwa or kanan na braso. Pagkatapos, pag nakapili niya siya, tuturo ka ng anesthesia yung napili niya na braso. Tapos, saka ipapasok yung implant. Basta, tatandaan nyo lang, sa unang araw may nakabenda siya. Tapos, 3 days na hindi siya pwedeng basain at 7 days na walang pagtatalik. 7 days din yung paglilinis nito, tuloy-tuloy lang siya hanggang sa humilom na yung sugat. Siyempre para maiwasan na rin natin yung infection kaya dapat hindi siya mabasa ng 3 days. Gusto ko lang din samantalahin ng pagkakataong ito para magpasalamat kay Tita Chona na nag-remove ng aking implant. Thank you to my Likhaan family. Maraming salamat sa likhaan sa patuloy na pagbibigay kaalaman at pagtulong sa mga kababaihan para malaman ang kahalagan ng reproductive rights at health.